At ito. Sige na. Meron pa isa? Yes, last na. Okay. Gandang umaga po, pinapakibati po ng advance happy 91st birthday si Mama Josefa Gunayan. Happy birthday po. Mula sa Davao City. Ito po si Evangeline G. Magbanwa ng Naik Cavite. Maraming salamat po. Okay, narito na ang ating mga panauhin para sa ating hapag ng talastasan. Zarina, ipakilala mo na. Live po dito sa studio. Kasama natin ang makakapanayam. Mula sa aking tabi, Ka Francis, ay si Director or Dr. Maricar S. Samson, Project Leader ng NACRE Program. At kasunod naman po si Miss Marita A. Carlos, Director ng Applied Communication Division ng Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development o PICARD. Magandang umaga po, Ma'am Carlos and Samson. Welcome po, Madam Director at ang ating pong Project Leader. Magandang umaga po, welcome po. Good morning po. Okay. At meron yata tayong SNT National Science and Technology Week Opo. celebration. Yes, sir. Okay. So mamaya ilalatag ni Director kung ano yung ni Director Carlos kung ano ang mga aasahan natin sa pagdiriwang na yan. Okay, unahin muna natin itong NACRE program ni Dr. Maricar Samson bilang project leader. Kamusta na po ang pagpupursige ng inyong tanggapan at sa pakikipagtulungan ng Department of Science and Technology para po talagang mabigyan pa natin ng iba yung pagpapahalaga diin ang pangangailangan ng ating mga mangrove? Ang naging objective po ng ating project, particularly yung hinahawakan po ng De La Salle University, ay i-assess ang mga corals at mangroves sa buong bansa. Kasama na po yung mga seagrass. Kasi kung hindi po natin malalaman kung ano na yung kondisyon nila, hindi rin natin malalaman paano sila i-manage, anong tamang paraan ng pag-rehabilitate sa mga corals, sa mga mangroves. Yung po bang mga corals natin sa ngayon, sa mga baybaying karagatan, sa iba't ibang dako, Luzon, Visayas, and Mindanao, balita po namin, marami rin ang mga napipinsala, pero yan po ba, napapangalagaan pa ba, nababantayan ba talaga natin bilang mga sanctuary ng ating mga laman dagat? Kung meron pong dalawang sistema sa karagatan na nababantayan, I think ito po talaga ang corals at saka ang mga mangroves. Ang corals po kasi, sa pamamagitan ng mga marine sanctuary o mga protected area tinatawag natin, nababawasan yung mga pagkasira. Bagamat ang pinakamalaking danger na hinaharap ng ating mga corals ay yung pag-init ng tubig o yung tinatawag natin na coral bleaching. Sa mangroves naman, I think, Francis, ito yung pinakasikat na nire-rehabilitate sa bansa, no? Kasi marami tayo naririnig na nagtatanim ng bakawan sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Marami pa kasi tayong kailangan taniman. Kung nung mga 1920s ay 500,000 hectares ang mangroves natin, bumaba ito nung 1990s sa 120,000 hectares. So, nagsumikap yung ating gobyerno, DNR, DOST, BIFAR, at mga NGOs na magtanim ng mga bakawan. So, sa satellite image, kung yun yung pagbabasihan natin, nasa 250,000 na ulit yung mga bakawanan sa bansa. Good news. Bagamat yung tatanong natin dito, yung kayang mga nasira ang nataniman. Kasi ang mga nasira pong bakawanan, ito yung mga ginawang fish pond. No? So, pero kung makikita natin sa maraming area sa bansa, karamihan sa mga fish pond na to, ang tawag nila po ay either underutilized or hindi na productive. So, yung naisana natin, ito rin yung ibalik mo na bakawan kasi yun din naman yung dating mga bakawanan. And there is a great possibility of rehabilitation. Malaki po ang potensyal ng rehabilitasyon pagdating sa bakawan. Para rin po kasi itong mga puno natin sa kabundukan. So kung bibigyan ng tsansa na makapagtanim yung ating mga kababayan dun sa mga hindi na ginagamit na mga fish pond para maibalik ulit sila bilang bakawan, mas malaki po yung benepisyo na makukuha natin. Kesa ang tinataniman natin po kasi ngayon yung mga seagrass area o yung ating kalusayan na tinatawag na isa rin naman pong habitat para sa mga isda at mga lamang dagat. Pero meron na po ba kayong panawagan, Dr. Maricar, sa ating mga kamagsasaka
yung nasa larangan ng agrikultura na malaki may tutulong nila sa rehabilitasyon ng mga nasirang bakawanan? Opo, ang sa pamamagitan po ng mga pag-aaral na ginagawa ng DOST, tapos sa mga ginagawa pong efforts ng BIFAR din, sinisikap po natin na i-inventaryo itong mga fish pond na ito para malaman natin ano na yung pwedeng taniman at ano pa yung pwedeng gawing fish pond. Kasi tatanggapin po natin na ang benepisyo rin naman ng mga fish pond ay sa fish production. Yes, kailangan din natin Opo, yan. opo. Dahil naghahabol tayo food sufficiency. Yes, opo. Ayan. Okay, Zarina. Yes, kay Director Carlos naman po tayo about dito sa National Science and Technology Week o Siyensaya. Director Carlos, ano po itong event na ito? Ano yung tema natin ngayong taon at kailan ito magaganap? Okay, ito pong National Science and Technology Week. Ito po yung pataon-taon na ginagawa po na programa ng Department of Science and Technology. Ang Siyensaya naman po, yun po ang tawag sa local kumbaga yung para sa Los Baños Science Community. Ngayon, gagawin po ito next week, July 25 hanggang 29. So, 5 araw na pagdiriwang. Ito pong National Science and Technology Week, ano po ang kaibahan nito ngayong taon? Lahat po, ang buong bansa po ay magdiriwang. So, yung 4 na science communities, meron po sa Manila, sa Bicutan, Quezon City, at saka sa Los Baños. So, tulong-tulong ang mga iba-ibang ahensya para itaguyod ito. At meron din po sa iba-ibang rehiyon. So, ang opening program nga po ay magaganap sa central office sa Bicutan, pero ila-live stream po ito para sabay-sabay po tayong manonood. Diba? So, yun po ang technology. kaibahan po nito ngayon. So, yung Siyensaya po, yun po ang tawag namin dun sa NSTW celebration sa Los Baños community. Sino-sino po yung a-attend dito? Ito po ba ay open sa public, lalo na 5-day event ito? Yes, ito po ay open sa lahat, lalong-lalo na po ang mga estudyante, mula elementary hanggang college, lahat po sila ay invited. At syempre, lahat po actually, meron po kaming mga sessions para sa farmers, para sa mga nanay din. Kaya lahat po pwedeng umattend. Marami po silang makikita. May exhibit po kami sa loob ng 5 araw. Meron pong forum, meron din po kaming session with the national scientists na ibibigay na lecture para sa mga high school students para ma-encourage silang mag-aral tungkol sa siyensya at teknolohiya. Yes. And Director, you've mentioned na may mga agencies kayo nakasama dito. Ano-ano po ba mga agencies yung katuwang nyo dito sa Siyensaya 2016? Opo. Bali po ito po ay pinangungunahan nga po ng Department of Science and Technology, ang PICARD, Philippine Council for Agriculture, Aquatic, and Natural Resources Research and Development. Katulong din po namin ang STARDEC, ang Southern Tagalog Agriculture, Aquatic, and Natural Resources Research Consortium. So that's for Region 4. Tapos po ang 22 member agencies ng Los Baños Science Community Foundation Incorporated na kinabibilangan po ng UP Los Baños, yung IRI po, International Rice Research Institute, ang CIRCA, ASEAN Center for Biodiversity, ang UP Open University, at marami pa po, PhilRice, 22 agencies po itong lahat. Bureau of Plant Industry. So mga ahensya po na under ng DOST, ng Department of Agriculture, DENR, at saka po mga private institutions. Alam mo, may Sarina, registration po ba? Tanong ko lang ka, Francis, kailan ba may registration bago yung mismong week ng event na ito? Or wala naman po. Lahat po ay punta na lang po tayo. Na lang. Ang registration po naman namin para lang ma-account namin ang mga bisita, pero libre po ito. Wala pong bayad. Yun. Maganda. Okay. Alam mo, Zarina, yung ating sektor ng agrikultura, napakalaki ng pasasalamat sapagkat sila ang unang-unang nakikinabang sa mga matagumpay na research and development mga na R&D. patuloy na sinasagawa
ng Department of Science and Technology, meron mang itong mga S&T Week celebration o wala, tuloy-tuloy ang pagdaloy ng mga matagumpay na teknolohiyang ito na naiaakma nila sa pang-araw-araw na takbo ng ating agrikultura sa bansa. Kaya hindi malayo na sa pamamagitan ng mga tie-up na yan ng DOST at ng Department of Agriculture, talagang walang dahilan para hindi magtagumpay ang layunin natin ng food sufficiency sa bansa. Director. Opo, naniniwala po kami dyan. Kaya po itinataguyod namin po itong mga ganitong aktibidades na lahat po ay kasama namin. Yan. At yung tinalakay nyo nga po kanina, isa po yan sa mga pinupondohan namin at gusto naming ipaalam din. Kaya po kami nandito, ipaalam sa ating mga manonood, sa lahat ng tao, kung ano po ang mga tinataguyod po ng Department of Science and Technology. Pero at this point, Dr. Maricar, kailangan maipahiwatig nyo naman, mailatag nyo sa isipan ng ating mga kababayan ngayon kung gaano kahalaga ang pagbibigay protection natin sa ating mga mangrove, sa ating mga bakawanan, at kung ano ang epekto nito kung sakaling hayaan nating masira na ng tuluyan. Ka-Francis, ang unang-una, kung mahilig silang kumain ng alimango, dito natin nakukuha yung high mga blood ho yan, alimango. Madaming kolesterol yan, maraming kolesterol. Oo, pero mas healthy, Ka-Francis, Masarap yung naman, mga nakukuha na natural sa bakawanan. Tapos nung nangyari yung Typhoon Yolanda sa Tacloban at sa iba pang bahagi ng Pilipinas, ang isa sa mga nagsalba sa mga kabahayan sa gilid ng dagat ay yung mga bakawanan. Kasi nagsilbi silang panangga sa alon at miski sa mga malalakas na hangin. Ang mga bakawanan din po natin ay pwedeng magsilbi na pang-ekoturismo katulad ng ginagawa sa Palawan at sa Bani, Pangasinan, kung saan kumikita na yung mga people's organization sa pamamagitan ng pag-showcase ng mga bakawanan. Sa mga ibon po natin, importante na refuge o refuhia ang ating mga bakawan. So napakarami pong benepisyo nito, pero ang isang mahalag pong maintindihan ng mga kababayan natin, hindi pwedeng corals, hindi pwedeng bakawan, hindi pwedeng seagrass lang ang inaalagaan. Kailangan yung tatlo na yon kasi magkakarugtong po yung kanilang buhay. Kapag nawala ang bakawan, maapektuhan din po ang mga seagrass natin at ang mga corals. Okay, at bago tayo tuluyang maghiwa-hiwalay, meron ba kayong mensahe, Director, kaugnay ng ating S&T Week celebration? Opo, so again po, inaanyayahan ko po lahat. Kayo po ay dumalaw sa amin sa next week, mula Lunes hanggang Biyernes. 1 week, wow. Open po ito. Libre yan, open. Libre. Marami pong makikitang exhibit at saka meron pong bazaar. Meron po kayong matitikman ng mga produkto. So, may alimango rin. isa po yan sa aming i-feature. Wow! May mga exhibits. Zervina, pasyal tayo. Naku, sarap. Okay. Opo. So, asahan po namin kayong pumunta sa amin sa Los Baños. Meron po din ang Bikutan, ang Quezon City, ang Manila. So, at saka sa mga regions po, yung mga nasa kanya-kanya. Nationwide po itong celebration, sabay-sabay. So, please join us. And also, don't forget to like us on Facebook, www.facebook.com/Picard, DOST Picard. Ayan. Alright. Okay, Doktora, ang iyong mensahe. Sa pag-aalaga po ng mangroves, wag nating kalimutan na sila ay parang puno din. May tama silang kailangang pagtaniman. At patuloy na lang din nating protektahan kung ano man yung natitira. Sana hindi na sila kalbuhin. Naku, kasi talagang bagay wala nang nangangalbong ngayon. Meron pa rin papakonti-konti. Meron pa pong konti-konti para sa uling. Makikita ni Bato de la Rosa yung mga nangangalbong. Okay, thank you very much for your time, more power. At we are looking forward for the success of our S&T Week celebration today. At the same time, yung Naker program. Ayan, yung Naker program, more power. At balitaan nyo kami sa mga progress kung ano man ang mga developments. Apa. Okay.